Sa buhay mo ngayon, kung may pangarap kang tinutupad, ipagpatuloy mo yan. Kasi kahit malayo ka pa, ang mahalaga ay patuloy mong tuparin ang nais ng puso mo. Mga pangarap mong binubuo para sa kinabukasan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hello, si Ethan. Nakita akong nadede pa sa bote. Buti na lang at di niya ako inaasar. Ewan ko ba kung bakit di ko maiwasan na dumede pa din sa bote. Hinahanap ko kasi at di pwedeng di talaga ako dedede sa bote. Sabi nga ni Papa at Mama, malaki na daw ako kaya wag na daw akong dumede pa sa bote. Kaya lang ayoko. Gusto ko sa bote ko pa din iinumin ang gatas ko sa umaga at bago matulog. Kaya naman ngayong umaga, pagbangon ko, inaya ko na kaagad si Ethan sa labas ng bahay. Naglaro muna kami sa labas at dito na din kami kumain ng umagahan sa may ilalim ng puno sa gilid malapit sa daan. Ethan, dito ka na lang tumira. Umalis ka na dun sa tinitiran mo. Nahihiya ako, Piero. At saka baka hanapin ako nung nag-ampon sa akin. Baka bugbugin ako kapag nakita ako. Ethan, di itatago na lang kita para di kasaktan. Pag-iisipan ko muna, Piero. Pero ang mahalaga ngayon, magkasama tayo. Sige, Ethan. Basta lagi kang pupunta dito para hindi kang magutom. Kaya ito, sa paglipas pa ng mga oras, masaya lang kami ni Ethan sa bawat sandali. Naglalaro lang kami, tapos nanonood ng palabas sa TV. At ang pinakamasaya ay kapag kakain na kami. At bago patuloy ang sumapit ang gabi, uuwi na si Ethan sa tahanang sana makalaya na siya. Sa tahanang dulot ay kalungkutan at sugat sa puso niya. At sa paglipas ng mga araw, laging ganito lang ang ginagawa namin ni Ethan. Dadating siya ng umaga at maghapon kaming masaya na magkasama. Kung pwede nga lang na di na siya umuwi. Pero isang araw, nang magpunta dito si Ethan, nagtataka ako kung bakit di pa niya naiisipang umuwi sa kanila. Sumapit na kasi ang gabi tapos si Ethan, andito pa din sa bahay. Ethan, gabi na. Baka hanapin ko na sa inyo. Okay lang, Piero. Pinagalitan nga nila ako kagabi. Lagi na lang daw akong naglalakwatsa. Sabi nga nila, huwag na akong babalik dun. Papabayaan na nga lang daw nila akong mamatay sa gutom. Ethan, ibig sabihin ba, dito ka natitira? Oo, Piero. Kahit maging alila nyo na lang ako dito. Kasi kapag andito ako, di ako nagugutom. Kapag andun ako sa bahay ng halimaw, bukod sa gutom, lagi pa akong sinasaktan. Dahil sa sinabi ni Ethan, napayakap na lang talaga ako sa kanya. Bukod sa naawa ako, masaya din ako kasi hindi na siya alis dito sa amin. Kaya eto, sa tuloy ang pagsapit ng gabi, sinabi ko na din
kay Papa at Mama lahat ng sinabi ni Ethan. Pumayag naman sila. Kaya naman, magkatabi kaming matutulog mamaya. Ethan, simula ngayon, dito ka na sa bahay titira. At hindi ka na ulit masasaktan. Oo nga, Piero. Ayoko nang mabugbog ulit. Kaya naman, sa oras ng pagtulog, mas naunang makatulog si Ethan sa akin. Ako naman, eto, nadede pa sa bote. Matapos makadede, natulog na din ako. At sa pagsapit ng umaga, aba, si Ethan, hawak yung bote ko. Tapos, may timpla ng gatas. Piero. Oh, dede mo. Wika ni Ethan, parang ayoko tuloy tanggapin. Kaya lang, di ko mapigilan na di kunin yung dede ko. At tapos, eto, naggatas na ako sa bote. Piero, ang cute mo dumede sa bote. Para ka talagang bata. Nahiya ako kay Ethan sa mga sandaling to. Kaya nagtakip ako ng kumot. At matapos makadede, pumangon na kami at diretso na kami sa labas. Kung saan madalas kaming kumain sa may lamesa, sa may ilalim ng puno, malapit sa daan. At katulad ng lagi namin ginagawa, kakain, maglalaro, tapos kakain ulit. Ulit-ulit lang. Hanggang sa eto, dapit hapon na naman. Habang nanonood kami ng TV sa sala, tila ba may tao sa labas, kaya eto, nagtungo sa labas si Papa. At ilang saglit lang ang nakalipas, bumalik na siya. Subalit may kasama si Papa. Batid ko ang takot sa mga mata ni Ethan dahil sa kasama ni Papa. Nakangiti ito na nakatingin kay Ethan. Isang lalaking matanda na maitim. Nakakatakot ang itsura. Oh, nak. Dito ka pala. Di ka na umuwi kagabi. Nag-alala tuloy ako. Tara na, uwi na tayo. Wika ng lalaking nakakatakot. At si Ethan, di na nakapagsalita. Tumayo na lang siya sa kinauupuan niya at nakatungong maglakad patungo dun sa lalaking nakakatakot. At wala nang salitang sinabi yung sumundo kay Ethan. Parang galit pa. Natatakot tuloy ako tapos ayun, umalis na sila kaagad. Papa, si Ethan, sasaktan lang siya noon. Anak, wala na tayong magagawa. Ganun talagang kapalaran ni Ethan. Sana makayanan niya. Nalungkot ako dahil sa sinabi ni Papa. Parang di ko kayang muling masasaktan ulit si Ethan. Kaya naman ito, susundan ko si Ethan sa kanila. Inabot na ako ng dilim sa daan at nang makarating ako sa bahay nila Ethan, umagos na lang ang mga luha ko dahil sa mga sigaw na naririnig ko na nagmamakaawa sa tila ba sukdulang galit. Naririnig ko si Ethan na nagmamakaawa siya habang umiiyak. At mula sa alingaungon ng mga tinig niya, naawa ako at naiiyak ako sa sitwasyon niya. Alam kong hirap na si Ethan. Bakit ganun? Bakit kailangan niyang danasin yung ganitong bagay? At nang magsimulan tumahimik ang paligid, takot ang naramdaman ko habang nakasilip sa tahanang nagpapahirap kay Ethan. Lumabas sa pintuan ng lalaking sumundo kay Ethan na may hawak na malaking kahoy. At tila ba nakita niya ako, kaya ibinato niya sa akin yung kahoy na hawak niya.
Sa sobrang takot ko, tumakbo na lang ako ng mabilis habang lumuluha at ipinapangako ko sa sarili ko na ililigtas ko si Ethan. Kahit anong mangyari. At di na ako papayag na may muling manakit pa kay Ethan. Pangako yan.